Isang multong babae ang pumara sa isang pampasahirong bus at sumakay na hindi agad napansin ng driver na isa pala itong multo. Ako si Jay, 30 taong gulang na. May asawa pero wala pa kaming anak. Isa akong driver ng pampasahirong bus. Halos 5 taon na po akong driver. At ngayon ko lang ito naranasan. Ang ganitong kababalaghan na hindi ko inakala na mararanasan ko ito. Nagsimula ang lahat nang madestino ako sa lugar namin mismo, sa probinsya namin sa Davao Oriental. Masaya ako ng mga time na yun kasi makakasama ko na mga pamilya ko. Pag last trip ko na, madali lang ako makakauwi sa amin kasi malapit lang yung bahay namin sa terminal. May kapitbahay kami na medyo malayo sa amin. Yung bahay nila ay sa tabi ng highway o kalsada. Palagi silang nag-aaway. Wala pa silang anak. Medyo matagal na silang nag-live-in. Yung babae, tindira ng cooperative store dito rin sa lugar namin. At yung lalaki naman ay walang trabaho. May bisyo at laging nagiinom. At sabi pa nga nila ay nilulong daw ito sa ipinagbabawal na gamot. Pag nakauwi na itong lalaki galing sa inuman at lasing na ito, ay lagi daw silang nagtatalong ng kanyang asawa. Dumating ang araw ng kapistahan namin noon. Dito na nangyari ang malaking away ng mag-asawa. Ang dahilan ng kanilang pagtatalo ay yung lalaki ay humingi daw ito ng pera sa kanyang asawa. Ngunit hindi ito pinagbigyan. Halos umabot ang kanilang pagtatalo ng 3 oras doon mismo sa loob ng bahay nila. Sa umpisa ay hinagis ang mga damit sa labas at sinundan ito ng malakas na kalabog at basag na mga pinggan sa kusina. At malakas na iyak ng babae. Yung mga kapitbahay namin nagkatinginan at yung iba naman ay tumawag pa ng pulis para ma-rescue ang babae. Ang police station dito sa amin ay medyo malayo pa kaya hindi agad makarating. Mga kalahating oras siguro yun simula nung umiyak ang babae ay hindi na namin ito narinig ang kanyang boses at medyo tumahimik na sila. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis sakay ng kanilang mobile patrol. Dumiretso agad ang mga pulis sa bahay ng mag-asawang nag-aaway. At dito na nga nabulantang ang mga pulis. Sa pagpasok nila, nawala ng buhay ang babae. Hinanap agad ng mga pulis ang mga lalaki. Ngunit nakatakas na ito. Doon daw dumaan sa likod ng kanilang bahay. Medyo takip silim na kasi noon nung nangyari. At dito na nga nung inilibing na ang babae, halos 1 week na. Yung bahay nila ay wala nang tumira kahit kamag-anak man lang. Siguro natatakot na. In short, wala itong tao. Nakakandado ang bahay nila. Yung mga time na yun ay pinatawag ako sa opisina namin. Nag-change daw ang aking schedule. Schedule ng 3 AM
Ang schedule ko kasi dati ay 10 AM ng umaga, papuntang Davao City. Sa unang week ko sa pagbabiyahe ng 3 AM na schedule ko, ay dito na nagsimula ang aking karanasan sa kababalaghan. Sa terminal pa lang ay may 5 pasahero kami. Nung nagsimula na kami nagbiyahe, ay madadaanan talaga namin ang aming baryo. Nung papalapit na kami sa amin at doon mismo sa bahay na pinangyarihan ng babaeng namatay, doon sa bahay nila ay may isang babaeng pumara. Nakadamit ito ng itim, shoulder bag, at hindi din masyado makita ang mukha kasi parang nakatakip ito ng shawl o parang towel. At doon na nga huminto ako. Pinasakay ko yung babae kasi nga pasahero siya. Pinaupo siya ng konduktor ko doon sa likod at patuloy kami sa pagbabiyahe. Makalipas ang 3 minuto siguro, tiningnan ko sa front mirror ko yung babae, pero laking gulat ko na wala sa upuan yung babae. Tinawag ko yung konduktor ko. Sabi ko, saan yung babaeng nakasakay kanina pa lang? Sabi naman ng konduktor ko, andun daw nakaupo. Natigilan ako sandali kasi pag tiningnan ko sa front mirror ko ay walang babae doon na nakaupo. Medyo pinawisan ako nung time na yun kahit aircon yung bus namin. Sabi ko sa konduktor, puntahan mo yung babae at tikitan mo na para magbayad. Pinuntahan na nga niya at ako din pasilip-silip lang sa front mirror kasi hindi ako makatingin ng matagal kasi hawak ko nobila. Nung sumilip ako ulit, nakita ko yung konduktor na may kinausap, ngunit wala namang tao sa harap niya. Dito na nanlamig ang katawan ko at nanindig yung balahibo ko. Hindi ako makapagsalita sa time na yun. Kung tatawagin ko ba yung konduktor, basta wala akong maisip nung time na yun. Maya-maya pa ay may nagsabi na para po dito lang. Pinahinto ko agad ang bus at tiningnan ko agad sa front mirror, pero wala namang bumaba. At sabi ng konduktor, sige na, larga na. Nakababa na daw. Grabe ang takot nung time na yun. At alam mo ba saan kami huminto? Doon banda sa may sementeryo. Nung nakalarga na kami, sabi ng isang pasahero namin, bakit daw kami huminto? Wala namang bumababa at wala namang sumasakay. Sabi naman ng konduktor na mayroon daw bumaba, isang babae na nakaitim. Natuwa pa daw siya kasi hindi na kinuha ang sukli ng babae. Natakot ang 5 pasahero ko kasi kanina pa daw walang nakasakay na babae at walang nakaitim na babae. Natigilan ang konduktor. Paano daw nangyari yun? Nakinausap pa nga daw niya kanina. Sinabihan ko rin na wala akong nakita na babae sa front mirror kanina. Hindi makapaniwala yung konduktor ko sa narinig niya kanina. At nanginginig ang kamay niya sa takot. At ilang oras ang nakalipas. Nakarating na nga kami sa Davao City Terminal. Dala ang takot na pangyayari na hindi namin malilimutan.
Kung gusto nyo pa ng part 2 sa kwentong ito, mag-comment lang ng part 2 pa. Kasi kapag uwi ko sa aming baryo o sa amin, ikinuwento ko agad sa pamilya ko na nagmumulto ang kapitbahay naming namatay noong kapistahan. At maikinuwento din ang aming kapitbahay na may kababalaghan daw ang nangyari doon sa bahay sa tuwing dadaan sila 10 oras ng gabi. Yun ay gawin nating part 2 sa kwentong ito kung bakit nananahimik na ang babaeng nagmulto. Please subscribe, like and share po kung nagustuhan nyo ang kwento.